Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikatlong kabanata ng Leviticus at magbabahagi ng salita ay si Minister Iben. Ang ikatlong handog at ang sinasabi po na handog ng pangkapayapaan, bibigyan natin ito ng pamagat, ibigay sa Diyos ang karapat-dapat na kalwalhatian para sa Kanya. Na basa na po natin ang tungkol sa handog na sinusunog at sa handog ng butil. Dito naman ay nabanggit ang tungkol sa handog na pangkapayapaan. Ito ay bilang pasasalamat din po sa Panginoon. Kailan po dapat ibinibigay sa Diyos ang handog na ito at paano po natin hati-hatiin ang kabanatang ito? Napakasimple. Kung makikita po natin ang Leviticus ay napakarami pong mga bersikulo, ngunit maaari po natin itong hatiin sa 3 talata. Maaari po itong hatiin ayon sa iba't ibang hayop na inihahandog. Meron pong 3 uri ng hayop na maaaring ihandog sa Diyos at ito ay inilaan mismo ng Panginoon. Tanging ang 3 hayop na ito ang dapat na maibigay. Una ay ang verse 1 to 5. Ang sinabi po doon ay kuya, tapos verse 6 ay tupa o kambing. 6 to 11. At sa ikatlo ay kambing. So verse 1 hanggang 5 ay baka, verse 6 hanggang 11 ay tupa. Pagkatapos verse 12 hanggang 17 ay kambing. Una, kung ang iaalay na handog pangkapayapaan ay isang baka, maging babae o lalaki man, kailangang ito'y walang kapintasan. Ano po ang pinapakita ng baka na ito? Ibig sabihin, sila po ay mayaman. Ang naghahandog ay mayaman. At ang handog pangkapayapaan na ito ay kaloob na ibinibigay ng bukas sa kalooban. Ang dapat na maihandog ay walang kapintasan at kung ang nag-ahandog man ay mayaman, ang kanila pong maaring ipagkaloob ay ang baka. Dito, ang dapat po nilang ipagkaloob ay walang kapintasan o ibig sabihin ang pinakamaganda, pinakamainam sa lahat. Nang una po akong dumalo ng 611, naalala ko, para kay Simo ay hindi lang po siya basta-basta tumatanggap ng mga bagay-bagay mula sa mga kapatiran. Halimbawa, ng mga gamit pambahay, upuan o kahit ano paman.
Maaring may mga nagtatanong bakit ang simbahan ay may napakataas na standard. Dahil ang pinanggalingan ko pong iglesia ay hindi naman po ganoon kalaki at madalas ay ibinibigay po nila ang mga extra-extra lamang o kaya ay mga sirang bagay mula sa kanilang mga bahay pagkatapos dinadala sa simbahan. Ngunit ganito din po ang puso ng Panginoon. Ang nais ng Diyos ay ang maibigay po natin ang pinakamainam, ang pinakamaganda sa lahat. Dapat po nating ibigay sa Kanya ang mga bagay na walang kapintasan. Dapat nating ibigay sa Panginoon ang pinakamaganda. Pagkatapos sa verse 2, paano po ibibigay ang bakang ito? Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at ito'y papatayin sa may pintuan ng toldang tipanan at ibubuhos ng pari ang dugo sa paligid ng altar. Sinasabi po dito na dapat patayin ang baka sa may pintuan ng toldang tipanan at ibubuhos ng pari ang dugo sa paligid ng altar. Verse 3 hanggang 4. Sa handog na ito, kukuha ang pari ng parteng susunugin para kay Yahweh, kukunin niya ang tabang nakabakalot sa laman loob at lahat ng taba nito. Gayon din ang dalawang bato, ang taba sa balakang at ang tabang pumabalot sa atay. Verse 3 hanggang 4. Ang sabi ay, tabang nakabalot sa laman loob at lahat ng taba. Pagkatapos dalawang bato, ang taba sa balakang at tabang bumabalot sa atay. Ang lahat ng ito ay ilalagay sa altar at susunugin ng pari bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Hindi po lahat ng lamang loob. Ngunit ang sinasabi ay ang tabang nakabalot sa laman loob at lahat ng taba. Ibig sabihin, tungkol po ito sa atay, pagkatapos yung dalawang bato, pagkatapos ang taba. Ang lahat ng ito ay ibibigay bilang kaloob o kaya'y handog sa Panginoon. At gagawin po ito mismo ng naghandog. Ang naghandog ang magtatanggal ng atay, ng bato at ng mga taba. Pagkatapos ang lahat ay susunugin sa presensya ng Panginoon upang makapagbigay ng mabangong samyo sa Kanya. Lahat po tayo marahil ay nakaranas ng mag-barbecue. Kung alam po natin na kapag ang taba po ng karne na binabarbecue natin ay tutulo sa apoy, ang apoy ay magliliyab ng mas malakas. At ang amoy po nito ay talagang bangangamoy at malalaman po maging ng iba na mayroong ganitong sinusunog. At ito nga po ay nagbibigay ng mabangong samyo. Maging ang mga tao sa malayo ay malalaman po nila na mayroong ganitong mga kaloob. Sunod sa verse 6 to 11 naman ay ang tupa o kambing. Ngunit ang tupa ay maaari pong mas mura kumpara sa
kumpara sa baka. Dito ang sinasabi pong tatanggalin ay ang taba, buntot hanggang sa gulugod at ang bumabalot sa mga lamang loob. Maging ang dalawang bato, ang taba sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Muli makikita po natin ang atay at ang dalawang bato. Para po sa mga Hudyo, ang atin pong mga bato ay pinanggagalingan po ng ating kaloob-loobang dinaramdam. Innermost feeling. Sa Biblia, kapag po ang pinag-uusapan ay ang kaloob-loobang dinaramdam, madalas pong iniisip po natin ay puso, ngunit para po sa Hudyo, ito ay ang bato. Kaya po sa pagsasakripisya nun ito, para po itong pagsusuko ng innermost, ng kaloob-loobang dinaramdam sa Panginoon. Sunod ay ang atay. Pagdating po sa mga paganong tradisyon ng mga Hudyo noon, ito po ay ginagamit sa mga ginagamit po ito sa panghuhula. Para po sa mga pagano, ito po ay napakahalaga. Ngunit pagdating po sa Diyos, nais po niyang ipagkaloob ng mga Israelita ang mga atay na ito. Ito po ay tila pagsuko sa Panginoon ng kung ano mang iniisip mong hinaharap para sa iyong buhay. Kaya po sa pagbibigay ng mga kaloob sa Panginoon ay pinagkakaloob ang lahat ng ito. Ang paghahandog ng mga bagay na ito ay hindi ayon sa ating pagtatrabaho o kaya bunga ng ating trabaho. Ang pagbibigay ng handog na ito ay bilang pasasalamat sa Panginoon. Pagsasabi sa Kanya ng lahat ng biyaya na mayroon ay mula po sa Panginoon. Kaya po ibinibigay ang atay, ibinibigay ang bato, sinusunog sa harap ng Panginoon at sinusuko sa Kanya ang lahat. Paano naman po ang sinasabi dito na tabang nakabalot sa atay? Para po sa mga Palestino noon ay mayroon pong uri ng tupa na mayroon pong napakatabang buntot. At ito ay kakaiba lalo na sa mga tupa. At dapat itong ipagkaloob sa Panginoon. Ano po ang pinapakita nito? Na bawat isa mayroon pong kanya-kanyang espesyal na karakteristik at mayroong magagaling sa musika, may magaling sa mathematics, may magagaling sa sports. Pagkatapos ay
pupurihin natin ang mga taong ito sa mga pagkakaibang o kaya sa mga espesyal na kalidad na mayroon po sila. Ngunit bakit po tayo mayroong mga ganitong magkakaiba at espesyal na regalo mula sa Panginoon? Ito ay dahil nilikha po tayo ng Panginoon na magkakaiba at napaka-espesyal. Dapat po nating sampalatayanan na ang lahat na mayroon po tayo ay hindi lang po dahil sa sarili natin, kundi para pong pagsasabi na ang lahat ay nagmumula sa Panginoon at ang kapurihan, ang kalwalhatian ay dapat na sa Kanya lamang. Verse 12 hanggang 16, ang ibibigay ay kambing. Ito ay pareho po sa mga naunang hayop. Ngunit ano pong espesyal pagdating sa isang kambing? Ang mga kambing ay mabilis po o kaya ay mas madaling alagaan, mas mura. Ang lahat ng mga hayop na ito ay mayroon pong mga dugo. Ngunit sa verse 16, sinabi po dito na tatanggalin din ang tabang bumabalot sa loob, 2 bato, tabang bumabalot, dito, taba sa ibabaw ng balakang at atay. Pagkatapos sa verse 16, lahat ng ito ibibigay sa pari at susunugin sa altar bilang pagkaing handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyaw kay Yahweh. Lahat ng taba ay kay Yahweh. Ngunit hindi naman po kumakain ng pagkaing tao ang Diyos. Para po sa Diyos, ang nagbibigay kasiyahan sa Kanya, iyon ay kung bukas loob na naghahandog ang Kanyang mga anak sa Kanya. At ang mga mabangong samyo mula sa mga handog ay nagbibigay kalwalhatian at kasiyahan sa Panginoon. Dito sinasabi po na ibibigay at susunugin ang lahat ng taba sa Panginoon. Dahil iyon pong pinakamahalaga pagdating sa mga hayop na ito, itong pinakamainam. At ito ay parang pagsasabi na ang lahat ng pinakamainam, pinakamaganda ay pa sa Panginoon. Verse 17, itong tuntuning susundin ninyo habang panahon saan man kayo nararoon, huwag kayong kakain ng taba o dugo. Sa pagsusunod ng taba, ito po ay pagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon. At ang dugo, ang pinapakita po nito ay ang buhay. Ang lahat ng ito ay sa Panginoon. Hindi po natin kukunin ang dapat na para sa Panginoon. At sinasabi po dito na ang suntuning susundin na ito ay panghabang panahon. Ngayon, kailan po inihahandog sa Diyos ang peace offering? Ito ay bilang pasasalamat sa Panginoon.
Ang mga kaloob po na ito ay mga kaloob na mula po mismo sa kalooban ng tao, hindi po kailangan pilitin ng Diyos ang tao na ibigay ito. At ang pinakasusi nga po sa pagbibigay ng kaloob na ito ay ang bukas na kalooban para sa Kanya. At makikita din po natin dito ang pagkakaiba pagdating o kaya espesyal na kalidad pagdating ng handog. Ang mga di kumpara sa iba pang mga uri ng handog, ang mga handog po ng pangkapayapaan ay ang tanging handog na maaari pong maibahagi sa iba. Kung dito mapapansin po natin na puro taba ang ipinagkakaloob o kaya tatanggalin. Ngunit paano naman po ang karne? Ang sabi po, ang iba pang mga bahagi ng mga hayop na ipinagkaloob ay maaari pong ibahagi sa iba. Dahil matapos ng kanilang pagbibigay pasasalamat sa Diyos, naroon ang kasiyahan at ang nais nila ay ang ibahagi din po sa iba ang kasiyahan na ito. Kaya para din po itong sa konteksto po ngayon, magbibigay po tayo ng buhay patotoo at pasasalamat sa Panginoon at alam po natin na ito ay magbibigay kasiyahan din sa ibang tao. Narito ang pagbabahagi kung paano tayo pinagpala ng Diyos, paano po tayo pinangunahan ng Panginoon. Maaaring may sa atin pong cell group, maaari po tayo magpasalamat sa Diyos kung paano natin naranasan ang presensya ng Panginoon, naranasan ang kabutihan ng Panginoon. Kaya ang katanungan ay mabilis o kaya madali po ba sa atin ang magbigay pasasalamat sa Diyos? Kung tutuusin ako mismo ay hindi po ako ganoon kagaling pagdating sa pagbibigay pasasalamat. Madalas ang lagi ko lang naiisip ay kung ano ang aking kailangan, kung ano ang aking nais, kung ano ang aking ikinababahala. Ngunit pagdating sa pasasalamat, wala akong maibigay. Lagi ko lang sinasabi na madami pa akong kailangang alalahanin, madami pa akong pinoproblema. Ito po madalas ang kaisipan ng tao. Kaya po nga, ang nais ng Diyos ay isunog natin ang bato para sa Kanya. Ito ay paghahandog ng kaloob-loobang pakiramdam na mayroon po tayo. Kaya po sa atin pong pagbibigay pasasalamat sa Diyos, makikita din po ng iba ang kaluwalhatian ng Panginoon. At mula po sa ating buhay ay makikita ng iba ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan po ng mga kaloob na ito, ang nais ng Diyos ay mapagpala po tayo.
Sa Exodo, una pong nabanggit ang tungkol sa handog na pangkapayapaan sa chapter 20, verse 24. Sa kabanatang iyon ay ibinigay ng Diyos ang 10 utos. Binigay din po ng Diyos ang 10 utos, pagkatapos ay nabanggit ang tungkol po sa pagkakaroon ng altar kung saan susunugin ang lahat ng mga handog sa Diyos. Kasama na doon ang handog pang kapayapaan. At sa paghahandog na iyon ay pagpapalain ng Diyos ang mga Israelita. Ito ang tipan na mayroon po siya sa mga Israelita. Ibinigay ng Diyos ang 10 utos upang sundin ng mga Israelita at upang malaman nila na mayroong tipan ang Diyos na itinatatag para sa kanila. Ang handog pangkapayapaan ay handog na atin pong ibibigay sa Diyos ng maluwag sa ating kalooban. Maaring sinasabi po na dapat nating ibigay ang pinakamaganda, pinakamainam na kaloob sa Panginoon, ngunit kung tutuusin ang lahat ng kaloob na ito ay para po magpagpala tayo. Ang nais ng Diyos ay mapagpala po tayo. Maaring sa isip natin, madaming mga tuntunin na kailangang sundin, maraming mga batas na dapat sundin. Ngunit kung tutuusin, ito po ay paraan ng Diyos upang pagpalain po tayo. Kung hindi po tayo magiging mapagpasalamat, laging magrereklamo, laging nagmamaktol, kahit anuman pong mayroon po tayo, maaari po itong kunin muli ng Panginoon. Kagaya ko, sa mahabang panahon ay nagkaroon po ako ng iba't ibang mga katulong. Nagkaroon po ako ng katulong nung naipanganak ang ikalawa naming anak. Ngunit pagkatapos po ng ilang taon ay hindi na po namin kinailangan ng katulong. Ngunit para sa aking asawa, ito ay napakahirap dahil kinailangan niyang magluto, maghanda ng pagkain, ihanda kaming lahat. Kaya naman, nagdesisyon kami na magkaroon ng ikalawang katulong at tumulong sa amin upang gawin ang lahat sa pagtrabahong bahay, sa pagluluto. At ang amin pong mga anak ay tuwang-tuwa sa pagkakaroon ng ganitong katulong dahil hindi nila kailangang magtrabaho sa loob ng bahay. Ngunit, nang nagkaroon kami ng katulong, ang dalawa naman naming anak ay hindi po sila marunong magpasalamat. Laging nagrereklamo, sinasabi na hindi masarap ang pagkain at ang katulong ay hindi talaga sila tinutulungan. Hindi sila marunong magpasalamat sa kabila ng pagkakaroon ng katulong. At lagi po nilang binabaliwala. Pagkatapos kumain ay aalis po sila sa hapagkainan. At hindi na po nila inaayos ang kanilang pinagkainan, hindi inaayos ang kanilang sariling hinigaan. Pagkatapos lagi magrereklamo, hindi po niya ginawa ito, hindi masarap ang pagkain, ganito, bla 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 bla. At ako, galit na galit ako nang malaman ko ito.
mapansin ko ito. Kaya ang aking ginawa, huwag na tayo magkaroon ng katulong para kayo na mismo ang magtrabaho. Ito po ay mahihalin tulad po natin sa paghahandog ng handog pang kapayapaan sa Panginoon, na kung tutusin marami na pong mga ibinigay na pagpapala ang Diyos sa atin, at kailangan lamang po nating matutong magpasalamat at ibalik ang kaluwalhatian sa Panginoon. Sa konteksto po ngayon, napapansin po natin na sa iglesyang ito, mayroon po tayong iba't ibang paraan upang lumago. Napakaraming mga habag at biyaya mula sa tao, mula sa cell leader, sa mga espiritual na otoridad. Ngunit maaring sa atin ay naroon pa rin na pagrereklamo, maraming mga kailangang isakripisyong pagkakataon, hindi naman ako pinapakinggan ng cell leader, meron na namang conference, blah blah blah. Kung tutuusin, ang lahat po ng ito ay mga pagpapala, ngunit ang paraan natin ng pagtingin ay puro pagrereklamo. Hindi po natin maisuko ang ating sariling pagrereklamo. Ngunit ang katanungan ay kung nakikita pa rin po ba ng Panginoon ang kaluwalhatian niya sa ating buhay. Maaaring nakakalimutan na po nating maging mapagpasalamat. Kaya naman po aking pinapalalahanan at pinapalakas ang bawat isa. Kung sa tingin ninyo kayo po ay nagbago, malaki ang inyong pagbabago mula ng nakilala ninyo ang Panginoon at mula ng nadala kayo sa iglesyang ito. At hindi pa naibahagi kung anong ginawa ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa mga kaibigan, ito po'y parang hindi pagbibigay ng handog sa Panginoon. Naway mahanap po natin sa ating kalooban na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay at nang makita po ang kanyang kaluwalhatian sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay na salita.